dito po sa ating lungsod, gusto natin, holistic po ang approach po natin, lalo na pagdating sa edukasyon. Hindi lang natin gustong matalino kayo, magaling kayo, gusto rin natin matino at syempre, napaka-importante malusog po. So mamaya, pa-practicein nyo at yung tamang paghugas ng kamay at hindi lang natin ngayong gagawin to. Araw-araw, pagpasok nyo sa paaralan, bago kayo kumain, pag-uwi ninyo, ang una natin gagawin ay maghuhugas ng kamay. Okay ba yun? So ang araw na ito ay isang mahalagang hakbang sa ating patuloy na pagsusumikap na itaguyod ang kalusugan at linisan sa ating mga komunidad. Ang tamang paghuhugas ng kamay ay napakahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. At ngayon tayo ay sama-samang kumikilos upang masigurado natin ang ating mga mag-aaral at guro ay may sapat na kagamitan para mapanatili ang ganitong mahalagang gawain. Para sa inyo talaga itong mga stations na ito. Ang simpleng proyekto nito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng ating mga mag-aaral na nagtataguyod ng mahusay na mga habits na tulad ng paghugas ng kamay at ipinagmamalaki namin na tayong lahat ay parte ng pag-ambag sa kalusugan ng ating mga kabataan. Sana po pangalagaan natin ang mga donations. Sana po pagpatuloy natin ang healthy habits at ituro rin po natin sa mga ibang mga estudyante dito na hindi makaka-attend today. Okay ba yun mga kids? Hindi po kayo nagkamali na mag-invest sa edukasyon. Sapagkat kung ito po ang ating bibigyang pansin, wala po itong lugi. Marami pong pakinabang kapag po tayo sa edukasyon nagtumbaya at ibinigay natin ang ating mga bagay para sa mga batang ito. Nais natin mamuhay sa isang pamayanan na tahimik, masisigla ang mga tao at siyempre nais natin ang isang pamayanan na masasabi nating maunlad. Kailangan nila tayo, kailangan natin nila ng tulong natin sa kasalukuyan. Mga hand washing facilities po nito na makikita po natin sa ating mga paaralan sa tulong po ng Happy Top, ng Rotary Club of Manpasat at ng Philippine Society of Gastroenterology ay sinisiguro po natin na ang bawat mag-aaral po ay meron pong access sa malinis na tubig at sabon para sa paghuhugas ng kamay. Hindi lamang po ito tungkol sa kalinisan, kundi ito ay isang hakbang tungo sa isang mas ligtas at mas malusog na pamumuhay. So para sa kalaman lahat, ang Philippine Society of Gastroenterology or PSG ay isang organisasyon ng mga manggagamot na luluhasa sa mga sakit ng tiyan, atay, bituka at iba pang mga parte ng katawan na nagpapatunaw, pinoproseso na kinakain natin. Bakit tayo naghugas ng kamay? Ano mangyayari pag hindi tayo naghugas ng kamay? Nakita natin dito, si Chaneneng, ang kanyang mga pamangkin, si Tete at Pilar. So, pagbase niyan, makikita nyo kung bakit tayo naghugas ng kamay. Ang importante. So, yung mga to, pakita nyo sa mga kapatid ninyo, mga magulang nyo, para may kaalaman silang makuha sa importansya ng paghugas ng kamay. So ang Rotary Club, meron kami all over the world na mga club at kami ay tumutulong, nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. At ngayon, ang pangangailangan na pinupuno namin ay ang pagbigay ng wash stations. So, importante ang wash stations kasi tulad nga ng sabi ng mga doktor natin kanina, kapag hindi tayo naghugas ng kamay, maaari tayong magkasakit. Pag magkasakit tayo, liliban tayo o mag-absent tayo sa klase.
Layo namin na mapapalapit ang mga SIMS sa estudyante, okay? Gusto namin mag-develop nyo yung habits of proper hand washing. So, sa mga classrooms nyo, bawat classroom meron na Okay. Ngayon, tanong ko lang sa inyo mga kids, meron ba tayong pwedeng gawin para maiwasan itong mga sakit dala ng mga kontaminadong pagkain? Anong pwede natin gawin? Yes! Anong pwede natin gawin? Perfect! Very good! Di ba? Maghugas ng kamay. Yung simpleng paghuhugas ng kamay natin, no, ay maaari nang makatulong para makaiwas dito sa mga sakit na ating na-mention or nasabi. Dapat may facilities for hand washing, di ba? At doon kami pumapasok ngayong araw na ito. Dala ng nutong mga dala namin, maging kasanayan ninyo ang maghugas ng kamay. So sana manatili ito sa isipan ninyo na ang malinis na kamay ay dahil sa malusog na kalusugan at masiglang pangangatawan. Sino po dito yung na-hospital na at na-injection na? Oo. Gusto nyo ba yung injection nung sa ospital? Walang may gusto. Tama. So lahat po ng sinabi ng mga kasamahan ko pong doktor, ito po dapat po ninyong sundin para po hindi maulit na kayo po ma-ospital at ma-injeksyonan. Ngayon, bukod po doon, sa pagkain, sa paghugas ng kamay, napaka-importanteng parte po ng ating kalusugan, lalo po ng ating pangangatawan, ang regular pong pag-eehersisyo. No, kapag sinabi natin na tamang pagkain, tamang nutrisyon, ang iisipin lang natin palagi ay pinggang Pinoy. Di ba, ang pinggan kadalasan bilog. So kalahati nito, yung tinatawag, bago tayo mag-lesson sa math, no? Pero wag na. Kalahati ng bilog ay dapat gulay at prutas. Okay, gulay at prutas. Yung 1/4 ay kanin o kaya tinapay o kaya yung mais. Ganyan. At yung natitira na 1/4 ay isda o karne, go, grow, and glow food. Diba? At kasama ng diet natin, yung plato natin na dapat healthy yung diet, exercise din, no? Alam ko kayo lahat, active naman kayo. Sino mahilig mag-gadget? Yun totoo. Sino mahilig mag-gadget? O, di ba? Aminado, para mas marami. So, hindi dapat ang ine-exercise natin puro daliri lang. Okay? Hindi, mamaya ang lalaki lang sa inyo yung daliri nyo. Okay? So, dapat ang exercise, buong katawan. So, dapat, ang exercise kasi, at least 30 minutes per day, nag-exercise tayo. Okay? So, yung paglalakad papunta sa school, pauwi, no? Yun, okay na rin naman na exercise yun. Okay, mga bata? Ano dapat? Proper washing, diet, and exercise. Walang imposible. Magsikap tayo. Gawin natin ang lahat. At higit sa lahat, alagaan natin ang sarili, ang ating kalusugan, at magsisimula yan sa isang simpleng habit. Ano yung habit na yon? Maghugas ng kamay. Lubos po kaming nagpapasalamat sa Happy Top dahil napakalaking bagay po na magagawa nito sa mga batang aming tinuturuan, hindi lang po sa mga bata kundi sa buong paaralan.
So alam naman po natin kung gaano kahalaga ang kalusugan sa bawat isa. Lalo na po ngayon na iba't ibang uri ng sakit ang nararanasan sa buong mundo. So, sabi nga sa Happy Top, hand washing made possible within your reach. So ngayon, masaya po kami na ipapasok natin sa loob ng classroom ito pong hand washing facility to make sure na walang maiiwan sa mga bata na hindi maghuhugas ng kamay. Because the teacher or the advisor would also ensure na yung kanilang mga bata ay makakapaghugas ng kamay. Di po ba mga teacher? As public schools district supervisor po of this school, I express my full support for the installation of these wash stations. Lahat po ng project ng school, sinusuportahan po natin. So thank you po, dear sponsor, for prioritizing the installations and turnover of washing stations. Your dedication to creating a better environment for all. Maraming salamat po. God bless po and more power. Natuturuan po natin yung mga estudyante ng paghuhugas ng kamay kapag mas malinis po yun. At kapag naturuan po natin sila kung paano yung pagtamang pagbubukas ng gripo, pwede po natin maiwasan yung pagkalat ng germs. Pag laki ko po, gusto ko po maging reporter, journalism, para po makapaghatid po ng mga balita. Lalo na po sa aming mga graduating students na hindi po umabsent para mas may matututunan po kami bawat araw. So malaking tulong po yung binigay po sa amin ngayon ng Happy Top with the help of Rotary Club na mga equipments na magagamit namin. Halimbawa po, sa bawat floor, problema namin na sa CR lang talaga sila, mayroong kaming pang hand washing. And importante yung per room and also for individual and group hand washing. As a former wash in schools coordinator, marami po kaming challenges din na naharap. Unang-una po dito, kulang na kulang po kami sa hand washing facilities. So, talaga pong nag-struggle kami to have the group hand washing facilities. So, very thankful po kami kasi our school was chosen to be one of the recipients po ng Happy Top. And then, dahil po dito sa Happy Top, sa binigay po sa aming hand washing facilities, so we are aiming na po, so moving na po kami from 2.71 stars to 3 stars!